Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinono, kawal, kawani at pamilya ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring Katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Saturday, November 8, 2025, ng ika-31 linggo sa karaniwang panahon. At ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi lang sa disiplina o tapang, kundi sa katapatan ng puso. Sa mundong puno ng tukso, pansariling interes, at pagkalito, tinatawag tayo ng Diyos na maging tapat, marunong, at matatag sa ating pananampalataya. Para sa mga sundalo, mga pamilya, at mga sibilyan, ito ang paanyaya ng Diyos. Maglingkod ng may malinis na puso at magtiwala sa Kanya sa bawat hamon ng buhay. Sa ating unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 16, verses 3 to 9, 16, and 22 to 27, binanggit ni San Pablo sa pagbasa ang maraming pangalan. Sina Priscilla, Aquila, Maria, Andronico, Junia, at iba pa. Mga taong tumulong at nakibahagi sa kanyang misyon. Maaaring parang simpleng listahan ng pangalan, pero totoo. Ipinapakita nito ang diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan sa paglilingkod. Hindi nagtagumpay si San Pablo na mag-isa. Ang kanyang tagumpay ay bunga ng mga taong nanalangin, sumuporta, nagmalasakit, at nagsakripisyo kasama niya. Ganyan din sa hanay ng militar. Walang misyon na nagtatagumpay mag-isa. Ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat. At ang pagkakaisa ng grupo ay nagbubunga ng lakas at tiwala. Ang spiritual na katatagan ay lumalalim kapag alam nating hindi tayo nag-iisa, na ang ating serbisyo ay hindi lang para sa tao o utos, kundi para sa Diyos na siyang may plano sa lahat. Para naman sa mga membro ng pamilya, ang bawat simpleng pagdarasal, pagtawag, pag-chat, o mensahe ng ingat ka ay nagiging alay ng pag-ibig at parte ng misyon ng Diyos. Ang bawat sakripisyo ng pamilya, kapag ginagawa ito na may pananampalataya at pag-asa. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Lucas, chapter 16, verses 9 to 15, sinabi ni Jesus, hindi ninyo maaaring paglingkuran ang Diyos at ang kayamanan. Ang ibig sabihin nito, hindi pwedeng hati ang puso natin. Ang tunay na lingkod ay tapat sa trabaho, sa pamilya, at higit sa lahat sa Diyos. Para sa mga sundalo, ito ay katapatan sa tungkulin kahit walang nakakakita. Para sa membro ng pamilya, ito ay ang pagpili ng pag-ibig kaysa galit at pagkakaisa kaysa pag-aaway. Ang sundalong matatag sa espiritual ay hindi lang matapang sa labanan, kundi malinis ang budhi at matuwid ang gawain. Ang pinunong tapat ay hindi lang mahusay mamuno, kundi marunong magpakumbaba at umunawa. Ang pamilyang matatag ay hindi umaasa sa pera o karangyaan, kundi sa pag-ibig na tinitiis ang hirap at distansya. Ipinapaalala ni Jesus na gamitin natin ang mga biyaya, talento at posisyon para sa kabutihan. Hindi sa pansariling pakinabang, kundi para sa kabutihan ng iba. Ang kayamanan ay mawawala, pero ang kabutihan ng puso ay mananatili magpakailanman. Sa parehong pagbasa, malinaw ang sinasabi, mas mahalaga sa Diyos ang katapatan kaysa tagumpay.
at ang integridad kaysa pagkilala. Ang taong matatag sa pananampalataya, kahit mawalan ng lakas, patuloy pa rin naglilingkod. Kahit malayo sa pamilya, patuloy pa rin nananalangin. Kahit may tukso, pinipili pa rin ang tama. Para sa mga sundalo, ito ang tapang na may budhi. At para sa membro ng pamilya, ito ang pag-asa na may tiwala. Ang matatag sa espiritu ay hindi takot sa pagkabigo, sapagkat alam niyang laging may Diyos na umaakay. Ang puso na tapat sa Diyos ay hindi nahahati, hindi nanghihinat, at hindi nawawalan ng saysay. Kaya mga kapatid, sa gitna ng magulong mundo, tinatawag tayo ng Diyos na maging tapat sa maliit at sa malaki, sa lihim at sa hayag. Tulad ng mga katuwang ni San Pablo, magtulungan tayo sa pananampalataya. Tulad ng mga tapat na katiwala sa Ebanghelyo, gamitin natin ang karunungan at kababaang loob sa bawat desisyon. At bilang mga sundalo ni Kristo, maglingkod tayo sa iisang Panginoon na hindi lumilimot sa atin. Ang katapatan ay lakas, ang kababaang loob ay karunungan, at ang pananampalataya ay sandata laban sa pagod, tukso at takot. Tayo ay maging tapat na kawal ng Diyos, mga lingkod na may puso, mga pinunong may dangal, at mga pamilyang may pag-asa. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos ng katatagan at karunungan, salamat sa biyaya ng paglilingkod at pananampalataya. Basbasan mo ang aming mga sundalo, kanilang mga pamilya, at lahat ng naglilingkod sa aming bayan. Bigyan mo kami ng tapat na puso, marunong na isip, at matatag na loob sa gitna ng pagsubok. Ilayo mo kami sa tukso at kasamaan, at patnubayan mo kami sa daan ng kapayapaan at katotohanan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.